Mukhang bago pa ang mga pangyayaring ito, ang sumalubong sa mga kabalyero sa mansyon ay si Dwayne, na nagbalita sa mga lalaki na wala si Logan sa kasalukuyan. Nang marinig ito, isa sa mga kabalyero ang nagsimulang magreklamo, na nagsasabing ang tanging dahilan kung bakit sila pumunta rito ay dahil nabalitaan nilang ang dakilang batang Panginoon ay nagre-recruit ng mga kabalyero. At ngayon ay narinig niyang wala pala ito. Sinimulan nilang sigawan si Dwayne na ito ay kawalang galang, at labis silang nahirapan para makarating rito. Ngunit mukhang naiirita si Dwayne dito, at iniisip niya kung ganito ba talaga dapat kumilos ang isang desperadong merecrot. Habang nangyayari ito, mukhang napansin ni Henkel ang eksena habang siya ay dumadaan. Nakita niya ito, at iniisip niya kung sila ba ay mga bisita, habang nakikita rin niyang nakasuot sila ng kasuotan ng kabalyero. Habang papalapit si Henkel, ipinakilala siya ni Dwayne, at sinabing dumating siya sa tamang oras. Ipinaliwanag niya kay Henkel na ang mga lalaking ito ay mga kabalyerong galing sa harapang linya, at gusto nilang makipagkita sa batang Panginoon upang makipag-ayos ng mga kondisyon, at nang marinig ito, naisip ni Henkel na malamang ay nawalan sila ng kanilang Panginoon sa digmaang sibil. Sinabi naman ni Dwayne sa lalaki na si Henkel ang commander ng McLean Knights, at ang lalaking sumisigaw kanina ay nagsabi ngayon na makikita mo kay Henkel ang isang mapamunong presensya. Pagkatapos ay inilagay ng isa sa mga lalaki ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Dylan mula sa gay film. Pagkatapos ay ipinagmalaki niya ang kanyang sarili, na sinasabing para sa kaalaman ni Henkel, sa kanyang bayan. Tinatawag siyang Swiftblade Dylan. Gayunpaman, nanatiling hindi humanga si Henkel dito, at tinuya siya ni Dwayne na tinatanong kung anong Swiftblade ang sinabi niyang siya. Pagkatapos ay ipinakilala ng isa ang kanyang sarili, na sinasabing siya si Tenon mula sa Tina, at ang kanyang palayaw ay Steelblade Tenon, at ang isa pa, ay nagsabing siya si Jacob mula sa Teinen, na kilala rin bilang Mighty Jacob. Nang marinig ito, inilagay ni Henkel ang kanyang kamay sa harap, at sinabing nauunawaan niya. Pagkatapos ay sinabi niya na tiyak na marami silang kasanayan upang makatanggap ng ganoong mga titulo, dahil kahit siya ay wala pa nito, na tinatawag ang mga lalaki na maswerte. Pinagtawanan ito ng lalaki, na sinasabing pinupuri sila ni Henkel, at mga palayaw lamang iyon mula sa mga nayon ng Blackwood, at gustong sabihin ni Dylan na kinatatakutan siya ng mga kaaway. Ngunit dito ay iba ang mga bagay. Ngunit hindi niya natapos ang kanyang pangungusap. Seryosong nagsalita si Henkel, at sinabi sa lalaki na sapat na ang usapan. Sinabi niya sa lalaki na isa lamang ang kanyang sasabihin. Sinabi niya sa lalaki na ang kanilang batang Panginoon ay isang taong patas na nagbibigay gantimpala sa kakayahan. Kung gusto nilang makatanggap ng mabuting pagtrato, kailangan nilang patunayan ang kanilang sarili, kaya sapat na ang kanilang mga salita, kaya kailangan nilang ipakita ngayon kay Henkel ang kanilang mga gawa. Tinanong niya ang mga lalaki kung kaya nila iyon, at nagtinginan sila sa isa't isa. Nagsimula silang ngumiti, at sinabi kay Henkel na syempre kaya nila. Sunod, isang kabalyero ang nakahiga ng patalikod na may isang mata na nakabukas. Binuksan din niya ang kanyang isa pang mata, at habang ang kanyang dila ay nasa gilid ng kanyang pisngi, tumingin siya sa langit. Nagtataka siya kung bakit siya nakahiga habang ang kanyang espada ay nasa tabi niya, at mukhang may ilang kabalyero na nakatingin sa kanya mula sa likod. Mukhang nagtakda si Henkel ng isang labanang ensayo sa pagitan nila at ilang training. Mukhang balak ni Dylan, na magdahan-dahan sa batang Panginoon at makakuha ng ilang puntos, ngunit hindi nangyari ang mga bagay ayon sa plano. Mukhang labis na mahusay si Ronyan para harapin ng mga lalaki. Habang siya ay nakatayo sa lupa, naaalala ang nangyayari. Isang tinig ang tumawag sa kanya upang magising. Ito ay si Ronyan, at mukhang ang kanyang tinig ang nagpatayo sa mga lalaki sa isang iglap. Sinabi ni Ronyan sa lalaki na bahagya pa lamang silang nakapagpalitan ng ilang hampas, at tinanong siya kung sumusuko na ba siya. Pagkatapos ay nakakatakot siyang tumayo sa itaas ng lalaki, at tinanong kung balak ba niyang magdahan-dahan. Itinanggi ito ng lalaki, na sinasabing hindi iyon ang kanyang intensyon. Pagkatapos ay narinig niya ang ilang kabalyero mula sa likod na nag-uusap, na nagsasabing hindi nila iyon gagawin kailanman. Sa halip, hihilingin pa nilang magdahan-dahan ang batang Panginoon sa kanila. Nagtataka si Dylan kung bakit sila kumikilos ng ganito,
At tinanong niya sa sarili kung ang mga McLean ba ay sinasanay para magpalakas sa Panginoon o ano. Bilang tugon, sinabi ni Ronyan na hindi iyon, at ang mga lalaking ito ay magdedahan-dahan sa kanya dahil akala nila ay mukha siyang mahina. Pagkatapos ay sinabi ni Ronyan na mahina pa rin siya. Kung mukha siyang mahina, magiging pabigat siya sa kanyang kapatid, at hindi niya yun papayagan mangyari. Nang marinig ito, napagtanto ng dalawang lalaki sa gilid na ang mangyayari ay hindi maganda para sa kabalyero. Sinigawan nila siya, tinatanong kung ano ang ginagawa niya, at hinimok siyang kunin ang kanyang espada. Hindi niya maintindihan kung bakit nagpapanik ang lahat, at muling sumigaw ang kabalyero, na nagsasabing kapag binanggit ng batang Panginoon ang salitang kapatid, ang mga nakikipaglaban sa kanya sa sandaling iyon ay walang takas. Dito na lumingon si Dylan, at nakita niyang pinuno ni Ronyan ang kanyang espada ng aura. Nang makita ito, nanatili siyang tulala, at nagsimulang pawisan ng labis, habang sinabi lamang ni Ronyan. Sa kanya na sumugod siya ng buong lakas niya, na may mapaminsalang intensyon sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay tinamaan ni Ronyan ang lalaki, na nagdulot ng pagkalat ng mga guho sa paligid. Iniisip ng dalawa sa gilid na maaaring patay na si Dylan, at sinabi ng isa na maaaring siya na ang susunod na makikipaglaban sa kanya, kaya kailangan nilang maghanda. Mula sa likod, mukhang nasisiyahan si Henkel sa palabas. Ngumiti lamang si Henkel at bumantong hininga. Tinitingnan ng eksena, sinabi ni Eileen na itong si Dylan, o anumang tawag sa kanya, kahit papano ay may mabilis na galaw ng paa, at winasto siya ni Victor, na sinasabing tinatawag niya ang sarili niyang Swiftblade, na napansin ni Henkel. Tinanong ni Henkel si Eileen kung ano ang iniisip nila tungkol sa dalawang lalaki, at sinabi ni Eileen na hindi na masama at medyo mayabang sila. Sumingit si Victor, na sinasabing sumasang-ayon siya kay Eileen, at hindi niya alam kung nararapat ba sa lalaki ang pangalang Steelblade, ngunit mukhang kapaki-pakinabang naman sila. Nang marinig ito, sinabi ni Henkel na kung ganoon, pasado rin sa pagsubok ang mga ito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Victor at Eileen, at sinabi sa kanila na alam niyang magandang ideya ang pagtitiwala sa kanila sa mga labanang ito ng mga baguhan. Pagkatapos ay may isang bagay na umagaw sa kanyang atensyon mula sa likod. Mukhang ginagamit ni Ronyan ang kanyang aura, pinapatumba ang lahat sa kaliwat kanan, habang sinasabi ni Eileen na mukhang medyo stressed siya kamakailan. At sinabi ni Victor na maaaring dahil ito sa hindi pa siya gaanong lumalaki, ngunit sinabi ni Henkel sa kanila na maaaring ito ay isang bagay na mas sensitibo kaysa doon. Pagkatapos ay muli niyang tiningnan si Eileen, at sinabing 10 araw na. Ngayong wala si Logan, at tinanong siya kung alam ba nila kung nasaan talaga siya. Sumagot si Eileen na hindi siya sigurado, dahil wala rin siyang naririnig, at tumango si Victor bilang pagsang-ayon. Gayunpaman, iniisip ni Eileen na kilala niya ito, malamang ay babalik siya pagkatapos gumawa ng isang bagay na kahanga-hanga gaya ng dati. Sa Magic Tower, mukhang dumating si Logan upang makita si Clayton. At ibinuhos din ang lahat ng kanyang natagpuan sa laboratorio ni Crown na may kaugnayan sa mahika sa mesa ni Clayton. Nang makita ito, hindi alam ni Clayton ang sasabihin, habang hinahayaan ni Logan ang huling bahagi ng buhangin na mahulog mula sa kanyang backpack. Tinanong siya ni Clayton kung ano ba talaga ang lahat ng ito. Ngumiti si Logan, at naghandang sabihin kay Clayton. Sinabi niya kay Clayton na natagpuan niya ito sa laboratorio ng isang mage, at mukhang mga materyales ng pananaliksik, kaya naisip niyang dalhin ito kay Clayton kung sakali. Pagkatapos ay tinanong ni Clayton kung gusto ni Logan na suriin niya ito para sa kanya, at pagkatapos ay may napagtanto. Tinanong niya si Logan kung ito ay ilang klasipikadong materyales ng ibang Magic Tower. Dahil ayaw niyang kumuha ng mga ganon. Ngunit tiniyak ni Logan sa kanya na hindi iyon ang kaso. Sinabi niya sa kanya na mga bagay lamang iyon na parang uhog na pag-aari ng isang lalaking nakipag-away at namatay, ngunit hindi niya binanggit ang katotohanan siya ang naghanap sa lalaki. Tumingin si Clayton sa libro ng ilang segundo nang walang sinasabi. Pagkatapos ay sinabi niya kay Logan na kung ganoon, hindi yun magiging problema. At nagpasalamat si Logan sa kanya, na sinasabing ipapaubaya niya ito sa mahusay na mga kamay ni Clayton. Sinabi ni Clayton na okay lang, at maaari nang umalis si Logan. Tumalikod si Clayton upang umalis, ngunit mukhang hindi gumagalaw si Logan mula sa kanyang kinatatayuan sa kabilang dulo ng mesa.
Napansin ito ni Clayton, at nagtaka kung ano ang nangyayari. Nagtataka siya kung bakit naroon pa rin si Logan, at tinanong siya kung mayroon pa siyang ibang gagawin. Ngunit nakatayo lamang doon si Logan at nakangiti. Pagkatapos ay inilagay ni Logan ang kanyang kamay sa kanyang leeg, at sinubukang sabihin kay Clayton ang isang bagay. Mukhang tinatanong ni Logan si Clayton kung maaari niya itong tingnan ng mas mabilis, tulad ng ngayon na mismo. Mukhang medyo na si Clayton dito, at nakita iyon ni Logan. Sinabi niya kay Logan na medyo abala siya sa kasalukuyan. Sa gawaing ibinigay ni Logan sa kanya, iyon ay ang paggawa ng bomba, kung sabay niyang gagawin. Ito, mas matatagalan siya. Tumingin si Clayton kay Logan, nagtatanong kung bakit nandito pa rin siya, at naisip ni Logan na ito ang unang pagkakataon na nakita niyang ganito kagalit si Sir Clayton mula noong insidente sa Earth Tower. Gayunpaman, hindi rin siya maaaring umatras. Sinabi ni Logan kay Clayton na ang pinakamaliit na magagawa niya ngayon ay tingnan kung may anumang kapaki-pakinabang sa mga materyales. Nang marinig ito, tumingin si Clayton sa bunton ng mga libro sa kanyang mga kamay at nagtaka kung talagang mahalaga ito upang isantabi ni Logan ang lahat. Ibinaba niya ang mga libro at nag-isip. Pagkatapos ay sinabi niya kay Logan na gagawin niya ito, at nagsimulang ngumiti si Logan na parang 10 taong gulang ulit. Binuksan ni Clayton ang isa sa mga libro at sinabi kay Logan na ang mabilisang pagbabasa nito ay aabutin lamang ng ilang oras, kaya dapat siyang maligo o magpahinga sa silid tuluyan habang ginagawa niya ang trabaho, ngunit hindi niya natapos ang kanyang pangungusap. Mukhang may nakita si Clayton na interesante sa mga libro, at tinanong siya ni Logan kung anong problema. Nagtaka si Clayton kung saan niya ba ito nakuha, at muling tinanong siya ni Logan kung ano ang nalaman niya. Pagkatapos ay itinaas ni Clayton ang kanyang tingin mula sa mga libro at sinabi kay Logan na maging tapat ito sa kanya, at sinabi ni Logan na gagawin niya ito. Tinanong ni Clayton si Logan kung sigurado ba siya na hindi ito nagmula sa ibang Magic Tower, at sinabi ni Logan na siguradong sigurado siya, iniisip na si Crown ay walang kaugnayan sa anumang tore. Pagkatapos ay bumalik si Clayton sa pagbabasa ng mga libro, at tinanong siya ni Logan kung bakit siya kumikilos ng kakaiba, at kung may nakita siyang kapaki-pakinabang dito. Nang marinig ito, muling itinaas ni Clayton ang kanyang tingin, sinasabi kay Logan na ang nilalaman ng mga librong ito ay higit pa sa kapaki-pakinabang. Sinabi niya kay Logan na ito ay pananaliksik tungkol sa permanenteng paglalagay ng mahika sa mga ordinaryong bagay, at napagtanto ni Logan na tumama siya sa jackpot. Sinabi ni Clayton na mayroon pa ring mga puwang, ngunit ang pundasyon ay ganap nang naitayo. Kung makukumpleto ito, ang mundo ng akademya, o sa halip, ang buong mundo ay mababaligtad. At si Logan ay sinusubukang panatilihin ang isang tuwid na mukha habang naririnig ang lahat ng ito. Bukod dito, mayroong isang uri ng bonus si Clayton. Pinapayagan din ng pananaliksik na ito si Clayton na gawin ang bombang gusto ni Logan. Nang marinig ito, ginawang parang isang bata si Logan na parang nakakita lang ng candy sa unang pagkakataon.